May mga sisibakan daw na gabinete si Marcos dahil sa mababang performance na kanyang nakuha sa nakalipas na mga survey. Matatanda ang tatlong survey firm ang naglabas ng mga statistics kung saan ay talagang lumagapak ang ratings ni Marcos. Kung kaya meron diem anong mga cabinet members ang tatanggalin at papalitan. Sino-sino ba ang posibleng tatanggalin sa mga gabinete ni Marcos? Tinawag ni political analyst Ronald Lamas ang mga ito na unlucky 9 o ang 9 na secretaries na maaaring matanggal sa mga susunod na araw. Isa na dito ay ang kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Vince Dizon. Hindi lingid sa ating kaalaman na nasa spotlight ng public scrutiny ngayon ang DPWH dahil sa korupsyon. Ang usap-usapan ay hindi na di umano kaya ni Vince Dizon na pagtakpan at ipagtanggol si Martin Romualdez, na siyang tinuturo na isa sa mga mastermind ng flood control scam. Matatandaang si Dizon ang nag-recommend na kasuhan si Romualdez dahil sa probable cause, subalit pilit itong hinaharang ng Malacanang. Kung inyong makikita sa mga video at litrato ni Vince Dizon sa kanyang mga interview, mababakas na tila ito ay stress na at pressured sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DPWH. Isa siya sa mga dahilan bakit nangulelat sa survey si Marcos. Pangalawa ay ang tanggapan ni Department of Tourism Cristina Frasco. Kamakailan lang ay nagtrending ang kalihim ng DOT dahil sa mga mukha ni Frasco na naka-imprint sa mga magazine at photos ng mga magagandang tanawin sa ating bansa. Naka-highlight din na nangulelat ang Pilipinas sa liit ng bilang ng turista na pumunta at namasyal sa Pilipinas noong taong 2025. Pagpapakita kung gaano ka-incompetent ang kanyang departamento at ang kanyang performance mismo. Say pa ng mga kakamping, sinasabotahe daw si Marcos ng kanyang mga gabineteng dating tauhan ni Duterte. Pero sa tingin nyo ba, ang gabinete ni Marcos ang may problema, o mismong si Marcos ang nagpapababa ng ratings niya? Si Frasco at Dizon, ang ilan lamang sa mga kalihim na posibleng tanggalin, dahil sa kulelat na performance at hindi nakaambag sa administrasyon, upang pataasin ang ratings nito. Ang tanong, worth it pa ba ang pasahod sa dalawang kalihim na ito, mula sa ating mga buwis? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Next. Also, we need fresh blood in DPWH. I've said this time and time again. The way to change culture, the systemic problems in DPWH, is not only to put in the reforms, not only to make sure that people are held to account, but we need new people. We need young, fresh people who have not been corrupted by the system to come in and start changing the system and the department from within. Lara is an example, Yusek Lara is an example, D. Ken is an example. I was just with him and his team. I'm very happy because when I went to Bulacan first, which is the epicenter of all of this, madami ako nakitang mga bata. People in their 30s, engineers in their 30s, some of them even in their 20s. Marami doon, mga bata na, and maraming nag-a-apply. Doon ako natutuwa. Kasi despite all the problems, despite the zero trust in DPWH, maraming pa rin mga bata na gustong mag-apply at gustong magtrabaho dito. At yun, nakakataba ng puso yun. Kasi kung wala nang magtitiwala, at wala nang mag-a-apply, at wala nang magtatrabaho ditong mga katulad nila, saan tayo pupulutin? So, kailangan tayong maghanap. And I'm here to announce, we are going to start with the campus job fairs this month. The first one will be in Mapua next week in MIT, in Mapua Institute of Technology, on January 21. So, and then all the other schools will follow, and not just in Metro Manila, but all over the country. So, in Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ako mismo, iikot ako at pupunta ako dito kasama ng ating mga undersecretaries, ng ating mga bagong mga district engineers na para akitin ang ating mga bata, mga bagong graduate, bagong pasa ng board na sumama at
makilahok dito sa pagbabagong gusto nating mangyari dito sa DPWH.